Wait, wait lang, huwag ka munang mag-scroll. Panoorin mo muna 'tong video na 'to, baka makatulong sa'yo. So, ayun na nga, it's me, Jelena, your Shakalang Alipino Salpi dito sa Saudi Arabia at pag-usapan natin yung about sa mga rejection and disappointment na pwede niyong nararanasan or mararanasan in the future. So, yun na nga, for the past few days, alam mo yun, nangyari sa sex bomb or ang dami ng video yung napapanood ko about dito nga sa mga rejection, mga disappointment. Well, sa nangyari sa sex bomb, example, alam mo yun, yung ang dami nilang kinausap na producer pero walang nag-produce ng concert nila, which is naging matagumpay yung two-time concert nila nang walang producer na sila lang. And nakahanap lang sila ng mabait na director, which is si Mr. John Prats. Diba? For the Love yung kanilang concert at ngayon may round trip pa. So, saan ka pa, diba? Sa mga nangyari sa kanila. Like, alam mo yun, kumbaga, yung time na gusto nilang ilabas or matuloy yung concert, parang ang daming disappointment kasi nga walang gusto mag-produce din. Sila malalayo at everything. Lahat ng cost na pwedeng mangyari, walang pera, ganyan, kulang sa budget, pero kinaya nila. So, at turning point nila, dalawang concert yung successful, di ba? So, masasabi ko lang dito is, ang dami ko na din na kasing napanood na videos na parang kung kailan disappointed na sila sa mga rejection na tatanggap nila, eh may turning point na mas maganda palang oportunidad para sa kanila. 'Di ba? So, yun yun. Hindi lahat ng rejection na ating matatanggap sa buhay or mararanasan in the future eh disappointment. Hindi natin pwedeng sabihin na disappointment yung mga rejection na ating nararanasan or naranasan in the past or mararanasan in the future. Kasi alam nyo, some of this rejection ay nagiging turning point natin sa buhay. Like, it's a turning point for the better opportunities, for the greater chances na magkakaroon tayo. Diba? Sabi nga nila, if some door closes, some doors will open. You know, parang hindi porket na-reject ka sa pinag-a-applyan mo ngayon, eh, hindi ka nakarapat dapat. Or like, nakapagtapos ka sa kursong gusto mo, pero ang layo ng trabaho mo, or hindi ka matanggap-tanggap dun sa kung saan ka nagtapos, kung ano yung napagtapusan mo, eh, hindi ka doon nakukuha. Like, hindi ka doon naka-hired. Like, alam mo yun, yung nagiging iba yung path ng trabaho mo. Hindi ka dapat ma-disappoint. Kasi maybe dyan ka mag-strive, maybe dyan ka magiging magaling, maybe yan yung magandang oportunidad para sa'yo. So, kailangan lang talaga natin, alam mo yun, makita yung ibang chances or reason or result ng mga nagagawa natin sa buhay. Kasi like personally ako, alam mo yung dati din ako dito sa KEC, di ba? Sabi ko, pangalawang kontra. Pangatlong kontra ko na to dito sa KEC. At yung pangalawang kontra ko is ayaw ko na talaga bumalik dito. Ang dami kong in-applyan, isang taon, nakailang medical ako pa ulit-ulit kasi sa iba't ibang bansa ako nag-apply. Kasi ayoko na nga bumalik dito. Pero alam mo yon, lahat wala. Lahat ng in-applyan ko as in, laki ng gastos ko, ang tagal kong naghintay, ang dami kong pinasahan ng CV, pero wala, hindi talaga ako ma-hire, lalo na dun sa mga bansang gustong-gusto kong makapagtrabaho. Wala talaga, as in, laging disappointed ako kasi, alam mo yun, hindi nangyayari yung gusto kong mangyari. Or hindi ako doon. No, 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 stop. Anyway, ayun. So, hindi ako doon naka-hired or it's either, basta may something na nangyayari na hindi ako matuloy-tuloy doon. Tapos nang sabi ko, sige, grab ko na lang yan. Kasi yan na lang talaga yung choice ko that time. Parang, parang nauwi ako sa wala ng choice, kundi ito na lang, tanggapin ko na lang tong opportunity na dumating. Kasi sobrang bilis din niya dumating nung napasa yung CV ko dito.
Kasi every ina-applyan ko is kinakausap ako kung ipapasa nila yung CV ko sa country na hawak nila, which is ito ngang KSA. Tapos sabi ko ayoko na talaga. And then the last time na yun na lang talaga yung chance or opportunity. Eh, sabi ko, sige, go. Tanggapin ko na lang kung wala na talagang ibang, sabi ko kung wala na talagang ibang choice, sige, go na lang. And then nung na-hire ako, eto, dito ako bumagsak, which is hindi naman kasing ganun expected. Malayo sa inaasahan ko. At hindi rin naman ganun kaalwan sa gusto ko. Pero at least better one kaysa doon sa past employer ko. A good one kaysa doon sa past work ko. Alam mo yun, hindi ganun ka-stressful, hindi ganun ka-pagod, hindi ganun ka ngarag, alam mo yan, sa trabaho. So, yeah, ganun talaga. Minsan, kailangan natin mapunta sa ibang oportunidad kaysa doon sa inaasahan natin. Hindi natin masasabing disappointment yun kung medyo ayon naman sa kagustuhan natin or medyo, alam mo yun, hindi man ayon sa kagustuhan natin, I mean, is medyo maaluwan para sa atin. Mas kalmado tayo, mas komportable tayo. Yun yung importante kasi, di ba? Yung mas nakikita natin yung pangailangan natin na nabibigay ng oportunidad na yun compared dun sa gustong-gusto natin pero hindi naman mapasa atin. Ayan, so yun lang. Kung ikaw, madaming rejection na natatanggap ngayon sa buhay, kahit na anong larangan or kahit na anong kaganapan, take a stepping stone para makuha mo yung oportunidad na talagang para sa'yo or nararapat para sa'yo. Kasi maybe, kaya hindi para sa'yo yan kasi may mas great taste or better na chance na darating para mas mag-strive ka, para mas maging maayos yung buhay na meron ka. So yun lang. Thank you for watching. See you to my next video. Bye!